sinasamahan ni Senator Bato de la Rosa si dating Pangulong Duterte sa The Netherlands, sa The Hague, kung ipapaaresto rin siya kaugnay sa mga alegasyon sa war on drugs. Para po pag-usapan natin yan, makakausap po natin mismo sa kabilang linya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Magandang tanghali sa iyo, Angela, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali po sa nila. Yeah, thanks po for joining us today. Senator, unang tanong, nasan po ba kayo ngayon? Nandito ako sa Davao. Okay, kailan po ninyo huling nakausap si Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko siya nakausap, pero yung aming komunikasyon ay pinapadaan ko doon kay former ES Bingbong Medialdia nung panahon na nasa Hong Kong sila. Pauwi dito. Opo. Senator, marami po kasing nagtatanong nasaan po kayo nung oras na inaaresto po si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang lahat po halos ng kanya mga kaalyado, mga supporters, particularly si Senator Bongo was there, si even Philip Salvador was there, si Attorney Vic Rodriguez and so on. Pero nasan daw po si Senator Bato de la Rosa nung mga oras na yun? Unang-una, andito ako sa Mindanao ng kampanya. When I was about to, yung Friday na pupunta na kami ng Hong Kong para sa PDP Laban Rally na organized by the OFWs ng Hong Kong, paalis na sana ako, 3 o'clock ng madaling araw, nakatanggap ko na informasyon na may lalabas doon na warrant of arrest laban sa aming dalawa ni Pangulong Duterte galing sa ICC. So ang ginawa ko, tinawagan ko sa si ES Bingbong Medialdia na hindi na ako tutuloy at maiwan na ako dito and I have to prepare for our legal defense. Yung aming gagawing legal strategy na magpapile kami ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court. So ginawa ko, kinordinate ko yung mga abogado ni Pangulong Duterte at saka yung aking mga abogado at yun nga, ginawa namin yung petition, kaya ginawa ko, pinatay ko yung aking cellphone para hindi ako makontak dahil nakakasira sa aming, hindi kami mag-concentrate sa aming trabaho, daming tumatawag. So kasi naghahabol kami ng oras, in fact, hindi nga nakaabot talaga. Hindi nga lumabas yung decision bago sana makaalis yung aeroplano na magdala sa kanya. Dahil, so yun nga, naghahabol kami ng oras. Nagpaabot na po ba kayo ng mensahe ninyo kay Pangulong Rodrigo Duterte? Alam na niya yun, kahit na hindi kami mag-abot ng mensahe, alam niya kung ano yung aming nararamdaman. Okay. Senator, wala pa naman pong nailalabas na warrant po sa inyo mismo, ang ICC so far. Pero ano po yung mga hinahanda po ninyong legal remedies? As I've said, kapag, hinihintay namin yung resulta ng Supreme Court, kasi inihir pa nila yung aming petition, ay magpapakustody muna ako sa Senado. I will avail of the protection that can be provided to me by the Senate as an institution na nirespeto yung status nila bilang co-equal branch of government na while in session pa yung Congress ay respetuhin nila ang isang miyembro na hindi mo na ulihin. Pero paano po yun, Senator? Kapag hindi po pinagbigyan ng Korte Suprema yung TRO po ninyo na hinihiling, ano po yung magiging next legal move po ninyo? Wala na kung legal move kasi ano yun Supreme Court na yun kung ayaw talaga tayo katigan ng Supreme Court, then I have to turn in myself at harapin yung kaso doon sa ICC. Kayo po ba ay nakamonitor nung mga oras na paglapag po ni Pangulong Duterte dito sa NAIA hanggang dinala po siya sa Villamor Air Base at dinala po sa The Hague? Nakamonitor po kayo nun? Yes. Nanonood ako ng TV. Ano po yung nakita nyo po doon? Ano po yung comment ninyo on how General Torre handled the situation? Yung pag-aresto, yung pagbigay ng search warrant, tawag dito ng warrant of arrest, etc. Masasabi ko na very high lasing siya sa kapangyarihan si General Torre ng panahon na yan.
Bakit niyo po nasabi yun? That's my own observation. Pareho kami pulis eh. Alam ko kung yung pulis ay nagtatrabaho lang ng matino, nagtatrabaho lang ng yung tama lang ng trabaho na hindi walang halong power tripping. Nakita mo yung video? Nakita mo yung video na ginagawa niya? Nakita mo yung video? Yes po. Yung video. Panoorin yung video. All I can say is he was very high sa power. Sa tingin niyo po ba may mga sa tingin niyo po ba may mga nalabag po sila na mga legal proceedings sa kanilang ginawa sa pag-aresto? The mere fact na hindi natin walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas, isang paglabag na yun. Bakit nila hinuli si Pangulong Duterte? Anong basis nila? Yung warrant of arrest na galing sa ICC. Ilang beses naman sinabi ng Pangulo na hindi na recognize yung warrant na yan, yung ICC, walang jurisdiction sa atin. Pero ginahanapan nila ng paraan na para makalusot na yung obligation daw natin sa Napolcom, yan daw nagtulak sa kanila, nahuli si Pangulong Duterte. If I know, alam naman natin lahat na mas atat yung gobyerno natin na hulihin at ibiyahe si Pangulong Duterte sa dahig kaysa Interpol at saka sa ICC. Atat sila. So, alata na talagang kanilang plano yan. So, tingin niyo po talaga ito ay major issue of politika, kumbaga? Ano pa? Ano pa? Willing daw po kayong samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague? Yes, it could be a great honor on my part to serve the President in the remaining days of his life. Kung magkasama niya ako doon. Dahil lalo na ngayon na mula siya kasama doon, tanda na siya. Sana kung pagbigyan ako ng ICC na ilagay kami sa the same kwarto o kaya pwede magkatabi lang na kwarto para maalalayan ko sana siya habang nandun siya. Senator, nabanggit nyo rin po doon sa inyong interview sa aming kasamang si Mian Los Baños, nahingi po kayo ng tulong kay Senate President Cheese Escudero kapag kung sakasakali nga po pinahuli kayo ng ICC, anong klase pong tulong po ang inyong hihingin? I can avail of the protection of the Senate. No? The Senate President has given me the assurance na protektahan niya ako while the Senate is in session. Okay. So far... Hindi pa nag-adjourn ang 19th Congress. Nasa session pa yun ng Senado. So, kaya niya akong protektahan doon sa Senado. Pero so far po ba, nakausap niyo na po si Senator Cheese regarding this? Nag-usap kami. Ano pong sabi ni Senator Cheese? Well, sabi niya, up to hanggang sa makaya niya. Hanggang sa legal limits, hanggang saan ang limits ng legal na pwede niyang gawin para magprotektahan ako, being the Senate President ng aming ating Senado, ay gagawin niya. Hanggang saan lang kaya niya. Senator, araw po ng Davao, isi-celebrate po ngayong weekend. Kayo po ba ay aasahan namin na a-attend doon, magpapakita sa mga supporters po ninyo? At syempre, supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na the city is crying. Kaya I need to be with my kababayan. Kailangan samahan ko sila sa kanilang pagluluksa na nangyayari ngayon. Senator, also can you take us back po doon sa mga panahon na sinasabi niyo po na nangako po si Pangulong Bongbong Marcos na hindi po sila makikipagtulungan sa ICC? Yes, doon mismo sa Malacanang, sinabihan niya ako. Hello? Opo. Ano po yung exact words niya? Yes po. We can hear you po. Sabi po niya sa akin is, huwag ka mag-alala ba to? Hindi ko papasokin ang ICC dito. May buhok mo man or buhok ni Pangulong Duterte, hindi mahawa ka ng ICC dahil kung papayagan ko sila na manghimasok dito sa atin,
after ninyo, sa mga Duterte, baka kami ang next na imbestigahan nila niyan. So hindi ako papayag na makapasok dito ng ICC. Ayun ang sabi niya. So why do you think they're doing this po? Bakit po merong mga pagbabago ng pag-iisip po dun sa mga pinangako po sa inyo or yung mismong sinabi po sa inyo? I don't know. It goes with the person siguro. Yung personality ng ating presidente na walang isang salita. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So ako pinalungkot, not only for myself, na pinapinamisan niya. Kundi ako nalungkot in behalf of the Filipino people na meron tayong ganong Pangulo na walang isang salita. Senator, I would like to get personal on this. Ano po ba yung nararamdaman niyo po ngayon na any moment baka daw po masunod po kayo sa aarestuhin? I am ready. As I've said, I have already talked to my family. I have told my wife that my decision is to give in peacefully. Of course, malungkot sila. Umiiyak yung aking mga anak, yung mga daughters ko, umiiyak. Yung asawa ko naman, sabi niya, I respect your decision. Kung yan talaga, it's the best decision that you have think of. So, supportado ka namin. Just go ahead. God is with us. Tuloy mo lang yung laban na yan. So, naintindihan naman lang sitwasyon ko. So, read ako anytime kung ano mangyari sa akin. Okay. Lastly naman po, dun po sa video na pinag-uusapan po natin kanina regarding do sa pag-handle ni General Torre, doon po sa pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi po niya doon, hihilahin daw po niya si Duterte. Any comment on that po? Yung kaya nga nasabi ko na very high. Very high siya sa power. Masyado siyang lasing sa kapangyarihan. Pwede ka namang makiusap na, sir, wala ka namang magawa dito, sir. Talaga, trabaho namin ito. Baka pwedeng sumama ka na sa amin. Yung ganyang mga pakiusap, you should give due respect to an old former president. Hindi yung sasabihan mo na, hihilahin ko yan. Para ka namang nag-treat ng kriminal na yung hardened criminal. Akala mo hindi siya kasama sa war on drugs na ginawa ni Pangulong Duterte noon. Ano po ba yung posisyon niya noon nung time ng si Pangulong Duterte pa po ang presidente natin? Ni General Torre. I don't know kung saan siya assign, pero pulis pa rin siya nung panahon na yun. Buong kapulisan ay involved sa war on drugs. Yan ang tasking ko noon. Nung ako ay president, akong si PNP, lahat kayo, walang pili, lahat ng pulis. Tumulong kayo sa war on drugs dahil mabigat na trabaho ito. So I'm sure, kasama siya doon. Senator Bato, yesterday po I was able to talk to Senator Trillanes sa kabilang programa at tinanong ko po siya kung ano po yung kanyang kumbaga reaksyon doon po sa mga letrato na lumabas po nung bago pa po maaresto si Pangulong Duterte na nakahiga, may oxygen. Sabi daw po niya, and I quote, basahin ko lang po sa inyo, naalala niyo nung pinagmumura niya kung sino-sino, minura niya yung Diyos, minura niya yung Pope, lahat nagsisiga-sigaan. Inutusan na gamitin yung kapangyarihan niya para i-persecute yung mga kalaban niya sa politika. Yun ang imahe na tatandaan ninyo. Imahe ng isang halimaw na naghahari-harian sa ating bayan noong madidilim na taon. Your comment on that po. Bakit si Trillanes ba? Hindi ba halimaw? Pareho, kung sabi niya, halimaw si Paulo Duterte. Ang tingin ng mga tao rin sa kanya, halimaw rin siya. Okay. Alright, so just to be clear lang po, hindi po kayo nagtatago, Senator. Hindi ako nagtatago. Nandito ako. Kailan po namin kayo pwedeng imbitahan dito muli sa aming studio para po mas mapag-usapan ng mas malalim ang ganitong usapin at pati po ang inyong kampanya? Sige lang. Bukas ako. Anytime. My pleasure. Pag-imbitahan niya ako. Muli, maraming salamat po sa inyong oras, Senator Ronald Bato de la Rosa.